Tatlong tanga ang nagbibisikleta para itapon ang bangkay. Ngunit biglang umilo ang ilaw ng pulis kaya sa susunod na segundo ay nagmadali silang magpidel. Kaya kinuha ng pulis ang megaphone at inutusan silang sumuko agad. Nang maubusan ng daan ang tatlo ay naghiwa-hiwalay sila para tumakas. Sa kanto, naiwan sa likuran si Hugh. Lumingon siya at nakita niyang malapit na siyang masagasaan ng sasakyan ng pulis. Sino ba talaga ang tatlong ito? Ano ang nangyari sa kanila? At kanino ang bangkay na itinapon nila? Ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito ay nagsimula noong nakaraang Biyernes. Si Marlon ay isang aktor na hindi sumikat noong kabataan niya, na gumanap bilang isang engkanto na prinsipe sa Lord of the Rings. Ngayon ay naghihirap siya at nabubuhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga mababang uri ng advertisement. Ang kanyang buhay ay lubhang kaiya-hiya at napakasiksikan din niya ay si Hugh. Siya ay isang network administrator para sa isang kumpanya ng pananalapi. Ang kanyang mga kasamahan kamakailan ay nag-uusap tungkol sa stablecoin. Ngunit hindi niya alam kung ano ang stablecoin. Hindi siya ganap na makasama sa grupo. Pagkatapos ng trabaho, umalis si Hugh sa kumpanya nang may pagkadismaya. Nangyayan sa kanto, aksidenteng nakakita siya ng isang maliit na teatro. Ang guro sa loob ay nagtuturo ng improvisational comedy. Ang pangalan ng guro ay Kat. At hindi rin ganoon kaganda ang buhay niya. Kahit nagtapos sa isang prestihiyosong paaralan, may mga kaklase pang ang nominado sa Oscar. Samantalang siya, nakakulong pa rin sa isang maliit na teatro, nagtuturo, nagsusustento. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Akala ni Kat na estudyante si Hugh, kaya inutusan niya itong sumabak sa isang improvisational performance kasama si Marlon. Pagkatapos ng pagtatanghal, naramdaman ni Hugh na napaka-interesante ng pag-arte. Nagdesisyon si Anne na magparehistro kinabukasan, na eksaktong Biyernes. Pumasok pa rin si Kat sa klase gaya ng dati, may isang lalaking nasa hustong gulang ang lumapit. Inilabas ang kanyang id ng pulis at sinabing gusto niyang makipag-usap sandali. Nag-alinlangan si Kat at nagtanong, may ginawa ba akong ilegal? Sinabi ng pulis, huwag kang magkamali. Kasalukuyang nagre-recruit ang London Police Department ng mga undercover na pulis. Interesado ka ba? Nang matapos, tinanong niya kung bakit siya ang hinanap. Ipinaliwanag ng inspector na dahil isa siyang improvisational comedian, kaya niyang harapin ng mahusay ang mga biglaang sitwasyon. Iyon ang undercover na pulis na kailangan natin, isang misyon, 200 pounds. Isang grupo ng tatlo, ikaw ang magiging pinuno. Isipin mo, umikot ang isip ni Kat, bukas ay weekend na. Wala naman siyang gagawin, baka gawin na lang niya ang dalawang misyon. Kumita ng 400 pounds para makabili ng bagong telepono, yung luma niyang ginagamit. Wala nang likod, kaya nilapitan ni Kat sina Marlon at Hugh. Isipin mo na lang na naging isang kahanga-hangang undercover na pulis ka. Makakapagmayabang na siya sa harap ng mga kasamahan niya, anong isusuot natin? Mabilis na lumipas ang oras at dumating ang kinabukasan, ibinigay ng inspektor ang unang misyon. Kamakailan, tumaas ng husto ang dami ng peking sigarilyo sa lungsod ng London, na seryosong nakakaapekto sa kalusugan ng mga naninigarilyo. Sinabi niya sa inyo na pumunta sa supermarket para bumili ng sigarilyo. Kailangan nyo lang sabihin sa empleyado na gusto ninyo ng mas murang klase ng sigarilyo at maiintindihan na nila. Iginiit ni Marlon na siya ang magsabi ng password. Dahil iyon lang ang linya na agad tinanggihan ni Kat. 6 na buwan na niyang tinuturuan si Marlon ng improvisational acting. Mahilig talaga ang lalaking ito sa sarili niyang gawa-gawa. Pumasok ang tatlo sa supermarket. Bago pumasok, tinawagan ni Kat ang investigador para i-record ang ebidensya ng krimen. Pagkatapos ay sinabi niya ang password ayon sa plano. Ngunit hindi inaasahan na si Marlon ay nag-umpisang mag-imbento. Lumapit siya at tinanong ang empleyado kung mayroon silang napakamurang sigarilyo. Patay, magkakampi pala kayo. Mahinang tanong ng empleyado, gusto mo bang bumili ng marijuana? Sabi ni Marlon, umalis ka na, pangbata yan. Nag-isip ang empleyado at muling nagtanong, magkano ang gusto ninyo? Si Marlon ay ganap ng nasa karakter, binaliktad niya ang tanong sa empleyado. Ilang empleyado mo ang tumingin sa tatlo mula ulo hanggang paa? Ang tatlong ito ay hindi mukhang adik, baka sila ay mga kasamahan natin. Si Marlon ay sumang-ayon, ibig sabihin mayroon ka ring mata para makakita. Ang empleyado ay nagsabi, sandali lang po kayo, tatawagan ko ang boss. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ko kasalanan, si Hugh ang nagpataas ng tensyon. Bibili lang tayo ng sigarilyo at aalis na, tapos biglang natapos ang kwento. Bakit? Hindi mo naman ako tinuruan ng ganyan.
Bumalik ang empleyado at nagbigay ng senadorya sa kanila na sumakay. Ang inspector sa kabilang linya ay walang magawa. Ang tatlo ay nagsisisi na ngayon ngunit ang mga salita ay nasabi na. Mabilis na huminto ang sasakyan sa isang kapitbahayan ng mga gangster. Ang nagbukas ng pinto ay isang kalbong lalaki bago pumasok sa bahay. Kinuha ang telepono ni Kat. Ang tatlo at ang inspector ay tuluyang nawalan ng komunikasyon. Sa loob ng bahay, makapal ang usok ng sigarilyo. Nagbigay ng senadoryas ang mga tauhan na malaking transaksyon na ang darating. Ang pinuno dito ay si Fly. Nakita niya ang tatlong estranghero kaya tinanong niya kung sino ang mga tauhan nila. Sinimulan ni Kat ang kanyang biglaang pagganap. Ipinakilala niya ang kanyang kasabwat na si Hugh, na eksperto sa pandaraya sa stock market. Kakalabas lang ni Marlon sa kulungan, kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Kilala ng batang ito ang maraming malalaking tao sa pananalapi. Ang palayaw niya ay mister. At nang magtawanan, nalaman nilang Amerikano pala siya. Magkano ang kukunin mo ngayong pagkakataon? Masyadong mahigpit ang FBI nitong mga nakaraang araw, kaya sa iyo na lang kami kukuha ng produkto. Pagkatapos, tumango siya at sinabihan ng kanyang tauhan na si Shosh na ilabas ang produkto, 3 malalaking bag, kabuoang 50,000 libra. Sino ang susubok sa produkto? Subukan mo na ang produkto. Si Hugh ang lumabas para sumubok ng produkto. Sa sandaling ito, ganap nang nakapasok sa kanilang mga papel sina Kat at Marlon. Hindi talaga napagtanto na hindi ito pag-arte. At kumuha ng susi at kumuha ng kaunting puting pulbos. Hindi sinasadyang umiling si Hugh at pagkatapos ay nagulat na sinabi, "Wow, ito ay mataas na purong bagay at sinasabi mo pa ring hindi pa sapat ang epekto. Profesional, isang buga lang para ma-feel mo talaga. Salamat." Pagkatapos ay ngumiti at nagtanong kung pwede nang magbayad. Nagdagdag pa si Marlon ng linya para sa sarili niya, paano kung malalaman na ang natitira ay hindi harina. At sinabing sige, subukan mo pa, pagkatapos ay kumaway sa kanyang mga tauhan para magpatuloy. Humingi na ang customer kaya subukan na nating lahat, hindi ba? Baka isipin pa nila na peke ang ginagawa ko. Biglang may sumugod na isang grupo ng mga gangster. Sumigaw ang pinuno, "Ninanakaw mo ba ang gamit namin?" Mabilis na nag-react si Kat. Ang 3 supot ng puting pulbos ay maaaring ninakaw na gamit. Hindi nakapagtataka kung bakit gustong ibenta agad ni Fly iyon. Nang makita niyang nabuksan na ang gamit, hinablat ng drug dealer si Hugh at sinigawan, "Wala ka na bang balak mabuhay? Bata ka." Nagkaroon ng ideya si Kat at agad na idineklara na sa kanya ang kargamento. Kumunat ang noo ng drug dealer, at nagtanong, "Saan ka galing?" Ang galing umarte ni Kat ay napakataas. "Anong kinalaman mo dyan? Ang kargamento na ito ay sa iyo." Ngayon, nag-alok si Fly ng 50,000. "Kung gusto mo, kailangan mong magbayad ng dagdag." Ang pahayag na ito ay nagpasanggal sa drug dealer. Para sa 3 kilo ng paninda, 50,000 lang. Diyos ko, aking inosenteng kaibigan, ang kargamento na ito ay dapat hindi bababa sa 80,000. Ang halimaw na iyon, si Fly, ay nanloko sa iyo. Tinanong ni Marlon gamit ang malalim na boses. 80,000, gusto mo ba? Kung hindi, umalis ka na. Hayaan mong maramdaman ko na ako ay buhay pa. Ang pakiramdam na nabubuhay ay kamangha-mangha. Ang pag-ibig ay kumikislap at nagliliwanag, sumisikat sa bawat selula. Dahil ano ba ang oras? Ang oras ba ay talagang linear? Hay, tayo ay nabubuhay ng sabay-sabay sa lahat ng mga pangyayaring naganap. Manahimik ka dyan, drug dealer. Pagkatapos ng pag-iisip, sa wakas ay itinapon niya ang pera. Basta may benta lang itong kargamento, kikita siya ng doble man lang. Sayang kung hindi niya kukunin. Bago umalis, hindi niya nakalimutang balaan si Fly. Balang araw ay iimbestigahan niya ang nakaraang pagkawala ng kargamento. Hindi pa tapos ang usaping ito, huwag ka nang umasang makakakuha pa ng kargamento mula sa amin sa hinaharap. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang tatlo. Si Fly ay nakaranas din ng matinding takot, magalang niyang pinatapos ang mga bisita. Noong aalis siya, sinabi pa niyang kung libre kayo, pumunta kayo para mag-usap. Ilang araw na lang, may malaking transaksyon siya, totoo yan. Hindi nakakayanin ng puso ko, patay, anong ginagawa mo? Mga kaibigan, pakiramdam ko mamamatay na ako. Hindi. Ang galing mo umarte, napasok mo talaga ang role, talagang dapat pag-isipan. Ang gulo nito, ano ba talaga ang nangyayari? Nagalit ang investigador, si Fly ang pinakamalaking drug lord sa kanlurang distrito. Kung may mangyari, sino ang mananagot? Yumuko si Kat at humingi ng tawad.
Hindi ko inaasahan na biglang nagbago ng tono ang inspektor. Ano ulit ang sinabi ninyo? May malaking transaksyon na gustong pag-usapan si Fly, tama si Hugh. Mukhang malaki ang kikitain. Nag-isip ang inspektor at sinabing, paano kung ganito na lang? Magpatuloy kayo sa pagiging undercover na pulis at alamin kung gaano kalaki ang transaksyon. Pero ayaw na ni Kat. Hindi sulit ipagbili ang buhay para lang sa 200 pounds. Nagtanong ang pulis, hindi ba ninyo gustong maging bayani? Tulad ni Batman na nagpaparusa sa mga kriminal, mapupunta sa balita, makikita ang Prime Minister. Mula sa pagiging walang pangalan, magiging bayani sa mata ng lahat. Inayos ng investigador ang bagong pagkakakilanlan para sa tatlo. Mula sa pansamantalang undercover na pulis patungo sa undercover na pulis. Ang espesyal na bonus para sa misyon ay mula sa bawat pagkakataon. Ay magiging kada araw, at ang nilalaman ng misyon ay napakasimple. Mag-infiltrate sa gang ni Fly at alamin ang mga detalye ng transaksyon. Pagkatapos, sumali sa transaksyon ng droga at itala ang ebidensya ng krimen. Samantalahin ang pagkakataon upang wasakin ang pinakamalaking sindikato ng droga sa kanlurang bahagi ng London, at mas mabuti kung mahuhuli ninyo si Fly ng buhay. Commendat si Kat na may mga mamimili na namang dumating. Ngunit sinabi ni Fly na wala pa siyang stock ngayon. Gayunpaman, mayroon siyang isang bagay, may isang taong may utang sa kanya ng 20,000 pounds. Kung tutulungan ninyo siyang singilin ng utang, kapag dumating ang stock, uunahin niya kayong bentahan. Paano? Hindi ba tayo pupunta para maningil? Siyempre pupunta tayo, para mas malalim na makapasok sa undercover test. Sinabi ng inspektor na sige lang kayo, tutulungan niya kayo. Sa likod ng mga eksena, nagsimulang manghina si Kat, paano kung may baril ang taong iyon? Sinabi ng investigador na huwag kayong mag-alala, tumawag na siya ng tactical team para bantayan kayo 24 na oras. Walang mangyayaring problema. Ang may utang ay isang kalbong lalaki, at kakain pa lang sana siya. Biglang bumukas ang malaking pinto. Nagmura si Marlon. Itinaas ng kalbong lalaki ang kamay niya at sinabing huwag kayong mag-alala. Sabihin mo kay Fly na babayaran niya ito sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Marlon kung kailan. Ginoo, hayaan mo akong magpakilala. Kinuha ni Marlon ang isang plancha. Nagbanta siyang ipaplantsa ang ulo ng kalbong lalaki. Ang sigaw ay nagpatinag sa kalbong lalaki. Sinabi niya na may pera talaga siya sa sports bag na iyon. Mabilis na binuksan ni Marlon ang bag at kumuha ng isang balisong. Sinabihan ng kalbong lalaki si Marlon na kumalma. Ang kutsilyo ay para sa pagtatanggol, ang pera ay nasa ilalim lang. Nang tinitingnan ng tatlo ang bag, biglang inihagis ng kalbong lalaki ang kutsilyo. Marlon yumuko at umiwas. Ang kalbong lalaki ay tumakbo palabas ng pinto, nagbabalak tumakas. Totoo pala ang sinabi ng kalbong lalaki, may pera talaga sa loob ng bag. Si Hugh ay natakot na natakot. Makukulong ba sila? Si Kat ay tila napakalma. Sinabi na ng investigador na aayusin niya ang lahat para sa kanila. Sa malayo, narinig ang sirena ng pulisya. Kinuha ni Marlon ang kanyang telepono, kumuha ng litrato at ipadala sa inspektor. Sinabi ng inspektor sa kabilang linya, kayong tatlo ay maging mahinahon, hayaan nyo na sa akin ang paglilinis ng mga kahihinatnan. Ang bonus ninyo ngayon ay doble. Ang kaligtasan ng lungsod ng London ay nasa kamay na ninyong tatlo. Habang kayong tatlo ay nag-uulat, 2 pulis ang dumating sa pinangyarihan. Isang pulis ang humila sa kumot na tumatakip sa bangkay, ang kanyang mga pupil ay nanlaki sa lugar. Hindi niya namalayang nagtanong, sino ang pumatay sa bangkay. Umupo ang assistant na si Robin at tinanong kung sino ang bangkay. Sumagot si Doz sa halos hindi marinig na boses. Isang forensic pathologist na serial killer ang nagsabi sa dalawa. Ang mga kapitbahay ay nakakita ng 3 tao na kumuha ng litrato sa bangkay, at tila may dala ring itim na travel bag. Pagkatapos tingnan ni Doz ang pinangyarihan, agad niyang napagpasyahan, na ang kasong ito ay ginawa ng isang propesyonal na grupo. Magkakaroon ng kaguluhan sa London. Tinanong ni Shosh ang mga tao sa litrato, mga miyembro ba kayo ng gang? Nagtatakang nagtanong si Kat kung sino ang gang at sinabing sila ang nangungunang mamamatay tao sa underworld. Kung hindi, bakit hindi ako nangangahas na maningil ng utang? Ang sinabi nito ay nagpagalit kay Kat, hindi ba't sinasaktan mo ang mga tao sa ganitong paraan? Sinabi ko lang sa inyo na singilin sila, hindi ko sinabing pumatay kayo. Nagpalit ng usapan si Kat, kailan ba magsisimula ang malaking operasyon? At nagpalit na naman ng usapan.
Kaarawan niya ngayon, mag-dinner na lang tayo. 3 oras ang lumipas, 3 lasing na naglalakad ng hirap. Biglang may tumawag, "Hoy, Kat!" Tumingin sila sa direksyon ng boses. Nagulat si Kat at nagising sa kalasinggan. Diyos ko, kakilala pala. Lumapit si Fly at naglabas ng maliit na supot ng puting pulbos. Tinatanong niya, "Gusto niyo bang mag-party?" Nagmadaling nagpaliwanag si Kat, "Nagsasanay lang kami sa drama." Pero hindi naman tanga ang mga kaibigan ni Kat. Agad na lumingon ang mga babae at tumakbo palayo. Dinala sila ni Fly sa isang maliit na kainan at tinanong tungkol sa nakaraan nila. Nagsimulang mag-improvise si Kat, 56 na taong gulang na siya at nakapaglibing na ng 15 bangkay sa California. Aksidenteng napasok sa trabahong ito si Marlen. Nagsimula rin siyang mag-imbento ng sarili niyang kwento. Wala siyang magulang mula pagkabata, at 16 na taong gulang siya nang ampunin ng isang panday. Ang panday sa tabi-tabi ay nang-aapi sa kanyang ampunang ama. Nagalit siya at sinunog ang kamalig ng kalaban. Pagkatapos, dinurog niya ang ulo ng taong iyon gamit ang martilyo. Pagkatapos magsalita ni Marlen, nagtanong si Shosh, "Ikaw naman, Ginoo?" Naisip ni Hugh at sinabing, "Sobrang lungkot ko, pero sa kabutihang palad, nakilala ko sina Kat at Marlen. Masigla ang buhay nila, at gusto ko ring maranasan ang kasiglahan na iyon. Kaya naman, pumasok ako sa trabahong ito." Tinanong ni Marlen si Fly kung bakit niya ginagawa ang trabahong ito. Nagsisisi namang sinabi ni Fly na ipinagpapatuloy niya ang propesyon ng kanyang ama. Wala na siyang ibang magawa. Sa totoo lang, hindi niya talaga gusto ang trabahong ito. Pero sa tuwing naiisip niya na ang kanyang anak ay maaaring lamaking malusog habang buhay, at hindi na kailangang mag-alala sa pera, kahit na may kaunting panganib, ayos na. Sumingit si Kat at nagtanong, "May anak ka pala?" Tama, siya ay namumuhay ng normal sa Portugal. At sino naman si Metcalf? Kapag nakita nyo na siya, malalaman ninyo. Pagsikat ng araw, ang sasakyan ay bumibiyahe sa lungsod. Nag-text si Kat, nagtatanong kung sino si Inspector Metcalf. Sumagot ang inspector, ang pinakamalaking drug lord at arms dealer sa bansa. Ang boss ng Human Trafficking Syndicate. Ang taong iyon ay napakalihim. Ang pulisya ay hinahabol siya sa loob ng 10 taon pero hindi pa rin makuha. "Bakit mo ito tinatanong?" Kalmadong sumagot si Kat, "Isang balita lang. Papunta na kami para makita siya." Si Metcalf ay nakaupo sa gitna ng bulwagan at naglalaro ng puzzle. Habang ang kanyang mga tauhan ay pumapatay, nang makita niya si Fly na may kasamang 3 estranghero. Tinanong niya, saan nanggaling ang 3 insekto na ito? Bumaba ang boses ni Fly at sumagot, "Ang mga Amerikano ay napakabagsik, pagkatapos lang nilang kumilos ay pinatay na nila ang mga miyembro ng grupo ni Metcalf." Naningkit ang noo niya at sinabing, "Dahil lang sa 3 kilo ng kalakal, ay nagkaroon ka ng problema sa buong Albania hanggang ngayon. Ang kanilang pinuno ay nagbabanta na puputulan ang lahat ng supply sa buong lungsod ng London na ito. Gusto ka na nilang patayin ngayon, paano mo ito lulutasin?" Pagkasabi pa lang nila, nakita ng 3 ang mga tauhan ni Metcalf na naghila ng isang bangkay. Niwan ng mahabang bakas ng dugo sa pasilyo. "Anong nangyari sa inyo? Hindi pa kayo nakakakita ng daga. Tapusin na natin ang pagiging undercover, hindi na namin gagawin." Sinabi ng investigador sa inyong 3, 2 araw lang ang inabot ninyo para malampasan ang tagumpay ng pulisya sa loob ng 2 taon. Alam na rin ito ng punong ministro. Hindi sinasadyang nagtanong si Hugh, alam na rin ng punong ministro. Tama ang sabi ng investigador, pumasok na ang MI5 at bubuo na ng task force. Kayo na ngayon ang pag-asa ng lungsod ng London. Kailangan ninyong magtiyaga, kailangan ninyong makita ito. Si Dawes, ang nangangasiwa sa investigasyon ng kaso ng Iceman, ay inilista ang 3 sa mga pangunahing sospek. Ang kanyang assistant na si Robin ay nag-imbestiga sa mga CCTV buong gabi, at nakahanap ng maraming ebidensya tungkol sa 3. Natuklasan nila na si Kat at ang kanyang mga kasabwat ay hindi lang nakipagtulungan kay Fly, kundi nakipagkita rin kay Metcalf, ang pinakamalaking boss ng gang sa London. Nang mat ni Dawes ay agad na naghinala na ang mga hindi inaasahang bisita na ito ay hindi simple. Sa wala pang 2 araw ay nakalapit na sila sa mga pinuno, ang mga pinakamatataas na miyembro ng mga sindikato ng krimen sa London. Ang susunod ay malamang na magsasagawa sila ng malaking hakbang. Kailangan itong i-report sa MI5. Samantala, binigyan ni Fly ng bagong misyon si H, dahil nagkasala siya sa gang na nagsusupply ng mga kalakal, si Boss Metcalf.
Kailangan niyang humanap ng bagong supplier, gumastos na siya ng 100,000 pounds na puhunan. Nabalitaan niyang may isang babaeng nagngangalang Kailash. Kakaunti pa lang ang nakalipas ay nag-angkat sila ng bagong kargamento mula sa Mexico. Napakasimple ng misyon ninyong tatlo, kunin ang pera at hanapin si Kailash para makipagnegosasyon sa pagbili. Kung makuha ninyo ang mga paninda, uunahin niya kayong tatlo na bentahan. Si Kailash na binanggit ni Fly ay nagtatago sa isang inabandonang gusaling bilog. Tandaan ninyong mabuti ang gusaling bilog ha. Nilinaw ni Kat ang layunin ng kanilang pagpunta, bibili sila ng paninda. Binuksan ng mga tauhan ni Kailash ang curtain, nakakuha sila ng isang kahon ng mga armas. Umiling si Kat at sinabing sila ay narito para bumili ng puting pulbos. Sabi ni Kailash, kung hindi mo ito bibilhin, umalis ka na. Agad na nagbunat ng kutsilyo si Marlon at sinabihan si Kailash na mag-ingat sa pagsasalita. Hindi inaasahan, nagbunat si Kailash ng mas mahabang kutsilyo. Biglang naging mas masaya ang paligid. Sinabi ni Marlon na siya ay alalay ni Metcalf. Kung maglakas loob si Kailash na galawin ang matalas na talam sa pisngi ni Marlon, mag-iiwan ito ng bahagyang hiwa. Walang nakakaalam na kumuha si Marlon ng granada mula sa kanyang bulsa. Mabilis na umarte si Kat, sinabihan si Marlon na kumalma at huwag palakihin ang gulo. Malan ay malakas na nagbabala sa lahat ng naroroon. Ito ay totoong granada, hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi dahil sa sobrang tensyon. Nanginginig ang kanyang kamay at aksidenteng nabunot ang safety pin. 3 tao ang lumingon at tumakbo, ang mga tao ni Kailash ay sumugod. Si Malan ay naiwan upang harangan ang pinto ngunit mabilis siyang naitulak ng dumaraming tao. Hindi mabilang nasaksak ang dumating, si Hugh ay natakot ng husto. Si Kat ang unang tumakbo pasulong, bumangga siya ng malakas sa isang pinto. 3 tao ang pumasok sa isang malaking bulwagan, kayo ba ay naligaw? Ano na naman ito? 3 silang lumingon at tumakbo palayo. Sa pagkakataong ito, iba ang dinaanan nila, hinahabol sila ng mga tauhan ni Kailash sa likuran. Nagtapon si Marlon ng kariton para harangan ang daan, isang saksak ang sumugod. Mabilis na nakareact si Kat, nakakita si Hugh ng bagong daanan. Sa pagkakataong ito, nagtulungan silang 3 para buksan ang pinto. Sumpa, paano ba naman maipapasa itong gusaling parang maze? Pulis, humiga kayo, takbo na, bilisan nyo, sa kritikal na sandali. Dumating na rin ang tactical team ng inspector. Pagkatapos tumakas ng lahat, lumapit ang inspector at nagtanong tungkol sa mga paninda. Nagmadaling ipinaliwanag ni Kat na mali ang impormasyon ni Fly. Walang droga sa Kailash, at nang marinig iyon ng inspector, nagalit siya. Ano itong malaking kaso? Inihagis ni Kat ang isang bag ng pera, mayroong 100,000 pounds sa loob. Ngunit pagkatapos nito, napansin niyang may mali. Ang tactical team, habang inaayos ng inspector ang kanyang gamit, ay sinabihan ng 3 na mauna na sa labas at pag-uusapan na lang nila ito mamaya. Ngunit hindi naman tanga si Kat, anong tactical team ba iyon? Niloko kayo ng inspector, tumayo siya at nagtanong, gusto nyo bang umatras? Huwag na huwag ninyong iisipin iyan dahil nakapatay na kayo ng tao. Agad namang sumagot si Kat, iyan ang utos ninyo. Ngunit ngumisi ang inspector, tama, pero bukod sa akin. Sino pa ang nakakaalam na kayo ay mga undercover na pulis? Nagpatuloy ang inspector, alam nyo ba kung bakit ko kayo ginawang undercover na pulis? Dahil kayo ang mga langgam sa ilalim ng lipunan. Sa halagang 200 pounds lang, kaya ko kayong ipamigay ang buhay ninyo. Mamatay ka na lang, may pagpipilian pa ba kayo? Tumawa ang pulis at sinabing, ang dokumento na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ko bilang undercover na pulis ay nasa telepono niya, at may password ang telepono. Kung hindi siya mag-uulat, kayong 3 ay magiging tauhan ni Fly. Ngayon, alin ang pipiliin ninyo, magpatuloy sa pagiging undercover o maghintay na arestuhin? Ang sinungaling na pulis na iyan, dalhin na natin siya. Galit na galit, ano, nagpapanggap lang ba kayo dito? Pinapanta ko kayo para bumili ng puting pulbos, pero ang dala ninyo ay puro ganito. At itong pesteng pulis na ito, ano na naman? Sabi ni Shosh, siya ang nagbabantay sa labas. Pero itong pulis na ito, nakabuntot sa labas. Malinaw na may nagbigay ng impormasyon. Lalo pang nainis si Metcalf nang marinig niya iyon. Kinuha niya ang telepono ng investigador at ginamit ang facial recognition para i-unlock ito. Inutusan niya ang 3 na kunin ang kanilang mga telepono. Sa contacts, iisang numero lang ang lumabas. Sabi niya, papatayin niya ang taong iyon. Pagkasabi, agad niyang tinawagan ang numerong nasa contacts. Buti na lang at napakahirap ni Kat.
Ang numerong iyon ay sa kanya, pero ang telepono niya, wala man lang takip sa likod. Madaling tanggalin ang baterya. Sinabi ni Metcalf sa tatlo na ayusin ang bangkay ng pulis. Ang nangyari ngayon ay ipagpaliban muna. Gusto lang tumakas ni Hugh. Kailangan pa niyang pumasok sa trabaho bukas ng umaga. Sinabi ni Josh sa tatlo na bilisan nila. Kukunin ko muna ang damit, sapatos, at mga papeles ng inspector at susunugin sa labas ng bayan. Susunod ako mamaya para ayusin ang bangkay gamit ang tracker. Bago mag alas 12 kailangan malinis na. Hindi ko talaga kaya, kalma muna tayo. Pagkaalis ni Josh, tinanong ni Hugh kung ano ang gagawin. Sinabi ni Kat na ang kagyat na kailangan ngayon ay hanapin ang telepono ng inspector. Makuha ang mga dokumentong nagpapatunay sa loob kung hindi ay magiging miyembro talaga sila ng gang. Nagtanong si Hugh ngayon paano, kailangan ba talaga nating hatiin ang katawan? Hindi ito props, Kat. Sinabi kay Hugh na kumalma, ang mga aktor ay dapat may pananampalataya. Ang pangungusap na ito ay nagpatigil kay Marlon. Tama, ang mga aktor ay dapat may pananampalataya. Pakiusap, isigaw mo sa akin ang isang aksyon. Si Doz ay labis na natuwa. Ilang oras na ang nakalipas, pumunta si Kailash sa istasyon ng pulisya. Naghain ng ulat na may nangyaring krimen sa kanyang teritoryo. Dumating ang forensic team sa pinangyarihan at nakakita ng isang hanay ng mga fingerprint. Kapareho ng fingerprint sa pinangyarihan ng pagpatay sa tao. Tama nga ang hula niya. Ganoon kasama ang mga taong iyon na pati pulis ay kanilang pinapatay. Ito ay isang pagkakataong minsan lang sa isang buhay, basta mahuli nila ang tatlong tao. Siguradong maa-promote sila at tataas ang kanilang sahod habang nagtatrabaho si Marlon. Nakatanggap si Kat ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan, nagkataon silang nagkita kagabi sa daan. Naramdaman ng kaibigan niyang si Kat na may malaking problema, gusto niyang humingi ng tulong sa pulisya. Mabilis na pinutol ni Kat ang sinasabi niya, sinabihan niya ang kaibigan na huwag tatawag sa pulis. Maayos naman siya ngayon, tanong ng kaibigan niya ng mahina, hindi ka naman naghihiwalay ng katawan, di ba Kat, saan ka ba nag-iisip? Isa lang akong prop maker ng pelikula, nag-aayos lang ng kahoy. Ang matalik niyang kaibigan ay nag-imbita sa kanya para maghapunan ngayong gabi. Bumili siya ng bagong kotse. Sinabi lang ni Kat na kailangan pa niyang umarte, o baka gawin na lang nating hapunan ng pagkain ng pusa. Sa puntong ito, nagtanong si Marlon ng isang bagay, sino sa inyong dalawa ang may kotse? Hindi pa nakakasagot si Kat, kinuha ni Hugh ang kanyang telepono at sinabing, ako. Sa kotse, may pulis sa malayo. Maingat na inihambing ni Doz ang larawan. Talagang sila ang tatlong demonyo na iyon. Agad na pinatunog ni Robin ang sirena. Ang kumikislap na ilaw ng pulis ay nagpatalon sa tatlo. Nagsimula silang maghiwa-hiwalay at tumakas si Kat na nagpipilit na magpidal at magbisikleta ng pinakamabilis. Si Kat ay talagang walang nakitang humahabol sa kanya sa kabilang banda. Sumigaw si Marlon, maghiwalay kayo, dalawa kayo, magkahiwalay kayo sa kanto. Biglang nagpreno si Doz at inutusan ng kanyang assistant na si Robin na habulin sila. Huwag mong palagpasin ang kahit isa, tumingin si Hugh sa likuran, nakita niyang papalapit na si Doz. Nagmadali siyang nagpidal papasok sa pedestrian street. Si Doz, dahil sa pagnanais na ma-promote, ay tuluyan ng nabaliw. Tuluyan niyang binaliwala ang mga naglalakad, nagpabilis at sumugod sa gitna ng pedestrian street. Lumipad si Hugh sa isang rampa. Ang buong katawan at bisikleta ay bumulusok sa tubig, naghihintay. Sina Doz at Robin ay tumakbo patungo sa ilog na tahimik na muli. Biglang bumulong si Doz, hindi talaga sila ang nangungunang sindikato ng krimen. Nakatakas sila ng ganoon kadali, mukhang malaking tagumpay ito sa pagkakataong ito. Kailangan nating mahuli sila, sa tingin ni Marlon ay tiyak na hinahabol ng pulisya. Ang mga nagbibisikleta, kung gusto nilang makalabas ng lungsod, kailangan nilang lumipat sa kotse. Agad na naisip ni Kat ang kanyang matalik na kaibigan, tatlong tao ang tumingin sa bagong bili nilang sasakyan, si Hugh ay basang-basa. Hindi maginhawa na pumasok, maaari lamang utusan ni Kat si Marlon. Hanapin mo ang susi, aagawin ko ang atensyon. Pagkabukas ng pinto, napansin ni Kat na kakaiba ang mukha ng kaibigan niya. May masamang kutob si Marlon, hindi kaya niya tinawagan ng pulis. Hindi, kaibigan ko siya, pinakamatalik kong kaibigan. Nanigas si Kat, ano ba ito? Sabi ng matalik niyang kaibigan. Nag-aalala kaming lahat sa iyo. Kakaiba ang kilos mo kagabi, siguradong gumamit ka ng droga.
Kaya nag-ipon sila ng pera para tawagin ang pinakamahusay na psychiatrist, at tinawagan din nila ang mga magulang ni Kat. Sa malayo, tiningnan ni Marlon si Kat at nagbigay ng senadoryas na magpaliwanag na siya. Kunin ang atensyon ng lahat sa labas. Sa likod ng isang pader, nanginginig si Hugh sa lamig. Sa harap mo ay 3 bag na naglalaman ng bangkay ng investigador. Isang lalaking naglalakad kasama ang aso ang lumapit at naamoy ng aso ang dugo. Kaya't sumugod ito sa investigador at inamoy-amoy ito ng husto. Sa takot ay gusto niya itong hilahin palayo ngunit hindi niya magawang kumilos ng marahas. Nagtatakang tinanong ng may-ari ng aso kung ano ang nasa loob ng mga bag mo. Hindi naman ganyan ang aso ko, Kat. Sa bahay, nag-improvise siya, ginawa niyang isang tao. Hindi naging maayos ang karera, naligaw ng landas, kasuklam-suklam. Isang emosyonal na talumpati na nagpukaw sa langit at lupa, lahat ng atensyon ay nasa kanya. Sinamantala ni Marlon na makuha ang susi ng kotse ni Hugh. Sa wakas ay dumating na ang kanilang tagapagligtas, nagmadali silang kinuha ang mga bag at isinakay sa kotse. Nagkunwari ring umalis si Kat, 3 silang nagmaneho patungo sa labas ng bayan. Nang dumating sila, naiinip na si Josh sa paghihintay. Habang nagtatrabaho, bumubulong si Kat na naghihintay siyang mailibing ang investigador. Kailangan nilang ibalik agad ang kotse, bagong bili iyon ng matalik niyang kaibigan ngayong araw. Sige na, ako na ang maghahatid sa inyo pabalik. Ayos na, hindi na kailangang ibalik ngayon, si Josh na ang maghahatid sa inyong 3 pabalik sa syudad. Sa daan, nagkunwaring nagtanong si Kat kung bakit wala sa mga labi. Ang telepono ng investigador, hindi ba dapat iyon sunugin? Ipinaliwanag ni Josh na inutusan siya ni Boss Metcalf na dalhin ang telepono ng investigador sa isang tindahan ng pag-aayos ng telepono, at ang may-ari ng tindahan ay isang hacker. Pagkatapos nilang mahak ang telepono, malalaman nila kung sino ang undercover na pulis. Ang pag-uusap na ito ay nagpatakot kay Kat, at pinahinto niya si Josh para bumaba siya. Sasakay na lang siya ng taxi pauwi pagkatapos huminto ng sasakyan. Bumaba rin si Marlon kasunod niya. Gusto ring sumama ni Hugh ngunit pinigilan siya ni Josh na sumama. Gusto kitang ipakita sa bahay ko sandali pagkatapos nilang mahanap ang tindahan ng telepono. Pagpasok pa lang ni Kat, nagsinungaling siya na si Metcalf ang nagsabing pumunta siya para kunin ang telepono. Pagkatapos noon, kinuha niya ang sarili niyang telepono at tinawagan ang numero ng restaurant sa ibaba. Sige. Habang ginagawa iyon, inuwi ni Josh si Hugh. Nagbuhos sila ng alak at pinanood ang tanawin ng London sa gabi. Pagkatapos, umakyat si Kat sa ikalawang palapag ng tindahan ng telepono. Hinalughog niya ang lahat para hanapin ang telepono ng inspector. Si Marlon ay nag-iisang nagbabantay sa ibaba. Habang nagbabantay siya, biglang nag-umpisang mag-ere ng commercial ang TV. Napakaganda, dumating na siya ayon sa utos ng hari. Tinawag ninyo ang night pisa. Nagtatanong ang may-ari ng tindahan, parang ikaw yun, hindi ba? Marlon, subukang manatiling kalmado. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Hindi pa rin nakikita ni Kat ang telepono sa itaas. Lumapit ang isang tauhan at nagtanong, hindi ba sinabi ni Metcalf sa iyo na pumunta rito? Nang makita niyang nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, kinuha ni Kat ang keyboard at inihagis. Nagpagulong-gulong sina Josh at Hugh sa malambot na kama. Sinimulan ang proseso ng pagtanda sa gitna ng maraming ilaw. Nagsimula ng maglaban sina Marlon at ang may-ari ng tindahan. Sayang, isa pa rin siyang aktor, mabilis siyang nasakal ng kalaban. Pinatumba ni Kat ang tauhan sa itaas. Sa wakas ay nahanap na ang telepono. Si Marlon ay tila nahihirapan huminga. Tila siya malalaplos na. Si Hugh ay malalaplos na rin. Ang katawan ni Josh ay kahanga-hanga. Biglang may isang kalbong lalaki na lumabas mula sa dilim at nagtaas ng baril. Sinabi niya, "Traitor, matagal na kitang hinintay." Sa sandaling ito ay biglang napagtanto ni Kat na noong huli. Binuksan ni Metcalf ang telepono ng buo nang hindi na kailangan ng hacker. Madali silang naloko, madaling nahulog sa bitag. Kaya naman gusto ko ang mga pulis na sobrang tanga. Kinuha ni Metcalf ang martilyo at pinukpok ang telepono ng inspector. Kaya't ang 3 ay walang paraan para patunayan na sila ay mga undercover na pulis. Ngunit hindi na nila kailangang patunayan pa, inutusan ni Metcalf na patayin silang 3. Habang si Josh ay naghuhukay, si Fly ay nagkakarga ng bala habang sinasabi sa 3. Noong gabi ng kaarawan niya, isinalaysay niya ang tungkol sa kanyang anak na babae. Halos ibinunyag ang lahat ng kanyang nararamdaman. Hindi inaasahang nakatagpo siya ng 3 manloloko. Mahinahon na humingi ng paumanhin si Kat. Labis siyang nagsisisi na naisama niya sina Marlon at Hugh sa gulo na ito.
Humingi rin ng paumanhin si Marlen, kung sana ay hindi siya nagdagdag ng sarili niyang linya noong bumili siya ng sigarilyo. Marahil ay hindi ito aabot sa ganito. Si Hugh, ang pinakamatatakutin, ang nagpakita ng pagiging kalmado. Wala akong pagsisisi dahil sa nakalipas na 30 taon, nabuhay ako sa ilalim ng paghamak ng ibang tao. Kahit na naloko sila ng investigador, nararamdaman ko na ngayong weekend. Talagang nabuhay ako na parang mga bayani sa pelikula. At kumaway para sabihin sa mga taong nasa hukay na oras na para magpaalam. Hindi ko kayo sisisihin, talagang halimaw ang lalaking iyon. Maaaring isa akong manloloko, pero hindi ako masamang tao. Hindi ako maglilibing pa ng 3 bangkay nang walang dahilan. At pagkatapos ay puputulan ko ang kanilang mga tali. Sa totoo lang, medyo nagustuhan niya ang 3 iyon. Sayang, ang pulis at kriminal ay hindi magkasundo. Sinabi niya sa 3 na umalis na agad sa London. Huwag na kayong magpakita pa sa susunod na magkita tayo, maghaharap na tayo. Bandang alas 9 ng umaga, bumili si Kat ng tiket ng tren papuntang Manchester. Ayaw umalis ni Hugh sa London, na late na siya sa trabaho. Si Marlen naman ay parang walang pakialam, sanay na siyang lumilipat-lipat ng lugar. Saan man may role, doon siya pupunta, swerte tayo at buhay pa tayo. Sa wakas ay nagkita rin ang 3 sa alamat na tactical team. Lahat ng istasyon ng pulis ay nagdiwang, sina Doz at Robin ay parang mga bayani. Tinanggap nila ang palakpakan ng kanilang mga kasamahan, alam na rin ng hepe na sa pagkakataong ito, silang dalawa ay nakahuli ng 3 malalaking isda. Naniniwala na ba kayo sa amin ngayon? Hindi kami kriminal, natigilan si Doz. Sabi ni Kat, gusto rin sana ng dating inspektor na gamitin sila para sumikat. Pero sa totoo lang, mga mababang antas lang sila. Nag-isip si Doz at sinabi, hindi kayo mababang antas. Sawa na ang mga nakatataas kay Metcalf pero wala silang magawa. Ganito na lang, magpatuloy kayo sa pagbabalat kayo. At itala ang ebidensya ng transaksyon ni Metcalf. Kapag nasira natin ang sindikato ng krimen, pinutol ni Kat si Doz, nabunyag na sila. Sabi ni Doz, kahit hindi na, ang kaso ng pagpatay at paghiwa-hiwalay ng katawan ay maghihintay lang sa buto sa kulungan. Nakaisip si Kat ng magandang plano. Gusto niyang kumbinsihin si Fly na magtaksil. Pagkatapos niyang sabihin ang plano, sumigaw si Fly na imposible. Si Metcalf ay isang matandang sorrow. Bawat transaksyon ay napakaingat. Sinabi ni Kat ang kondisyon na ibinigay ni Doz. Basta't pumayag si Fly na tumulong, mapapatawad ng pulisya ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Ito ay isang pagkakataong 1 beses lang sa 1,000 taon, matanda ka na. Samantalahin mo ang pagkakataong ito, magpahinga, dalhin ang pera sa Portugal kasama ang iyong anak na babae. Hindi ba maganda iyon? Ang linyang ito ay tumama sa kahinaan ni Fly. Narinig niya na ito ay parehong tukso at banta. Gawin mo akong daga. Ilang araw pagkatapos, dinala ni Fly ang listening device. At nagtago sa lugar ng transaksyon. 3 tao ang nakaupo sa sasakyan ng pulisya, nasaksihan ng buong proseso ng transaksyon, ngunit walang nakakaalam na. Bago pa man magsimula ang transaksyon ng 2 panig, nabunyag na si Fly. Pinapabilis ni Kat si Doz para tumulong pero mariin siyang tinanggihan. Dahil hindi pa nila nakikita ang mga paninda at pera, kung lalabas sila ngayon ay mabubunyag sila. Sa surveillance screen, 1 baril ang nakatutok kay Fly. Hindi na nila kayang kontrolin ang 3 tao, kaya pumasok sila sa lugar ng transaksyon gamit ang mga peking baril. Nagsimula ang biglaang pagganap. Bamuka ang bibig ni Marlen at sumigaw. Ang sniper ay nasa hindi magandang posisyon, tinutukan na niya si Metcalf, hindi ba? Agad na sumagot si Kat at sinabihan si Marlen na kumalma. Ayaw na niyang maulit ang trahedya sa embahada ng Netherlands. 2 kayong nagtutulungan, kaya ninyo pang kontrolin ang sitwasyon sa lugar. Nagtatakang nagtanong si Metcalf kay Hugh, wala ka bang sasabihin? Sa totoo lang, si Fly ay isang mahalagang saksi na makakatulong sa akin para mahuli ang malaking isda. Bakit hindi ko na lang siya binaril ng patay? Dahil kung papatayin mo ako, walang makakapigil sa sniper. Nabarilin ang pangit mong noo. Nagkaroon ng epekto ang sinabi ni Hugh bilang babala. Nag-alok si Marlen ng isang kasunduan, gusto lang nilang hulihin si Fly para makakuha ng kredito. Ang ibang bagay ay hindi na niya pinansin. Pagkatapos mag-isip sandali, inutusan ni Metcalf ang drug dealer na palayain si Fly. Sa headset, narinig niya ang boses ni Doz, sinabi niyang huwag munang umalis. Wala pa ang pera at ang mga kalakal, kaya lumingon si Kat at tinanong si Metcalf. Gaano kalaki ang transaksyon ninyo ngayong pagkakataon? 300,000 pounds, mayroon ba?
Binalikan ni Metcalf si Kat, ikaw ba talaga ay pulis? Sino ang magsasagawa ng transaksyon na may ganoong karaming tao para sa 300,000? Half a ton ng mga kalakal, na itala na. Ang mga unit ng operasyon, magsimula na kayong kumilos. 3 tao ang naghila kay Fly palayo sa lugar kung saan sumasabog ang mga paputok sa langit. Sa daungan, sumugod ang tactical team, nagsimula ang barilan ng mga pulis at mga drug dealer. Inakala ng 3 na nakatakas na sila, ngunit hindi inaasahang nabaril si Fly at bumagsak. Walang isip na binunot ni Marlon ang baril at pinaputok, ngunit sayang, laruan lang ang hawak niya. Ang galit ni Metcalf ay umabot na sa sukdulan. Nag-ikot siya sa buong buhay niya pero hindi niya pa rin matukoy ang 3 hindi kilalang tao. Pagkasabi pa lang ng pon, isang putok ang narinig, at bumagsak si Metcalf sa lupa. Binaril siya ni Josh sa likod. Ang magandang balita ay nakasuot ng bulletproof vest si Fly, kaya wala siyang pinsala. Ang masama ay nangako lang si Doz na hindi nahahabulin si Fly. Si Josh ay maaari lamang umasa sa sarili habang lumalakas ang sirena ng pulis. Nagtatakang nagtanong si Fly, sino ba kayo? Tumawa si Kat at sinabing, kami ay mga improvisational comedian, na nagtatrabaho bilang mga undercover cop para sa pulis, at saka malakas na tumawa. Inilabas niya ang 3 tumpok ng pera mula sa lalagyan at sinabing itago nilang mabuti ang mga ito. Ang sindikato ni Metcalf ay nabuwag sa loob lamang ng isang gabi. Si Doz at Robin ay napromote rin ayon sa kanilang kagustuhan. Ang 3 tao ay bumalik sa dati nilang buhay. Ang di malilimutang weekend na ito ay sa wakas natapos na.